Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam niyo po, majority ng mga tao don't think seriously about the afterlife. Kasi yung buhay natin dito sa mundo ay loud, urgent, and distracting. Yung tipo bang survival comes first before eternity. Also, we are trained to live for the present life. Gustong-gusto natin yung mga pansamantalang bagay, kagaya ng success, pleasure, comfort, status, travel, and self-expression. Generation after generations, we are made to believe na ito yung sukatan ng buhay. And at the same time, yung self-righteousness natin ang nagiging security natin. Papaano? Naniniwala tayo na basta namumuhay tayo ng maayos, sumusunod sa mga panukalang batas, okay na yon. Nasa green line tayo, we are safe. And if there is really an afterlife, we convince ourselves na sa langit tayo mapupunta kasi hindi tayo kasing sama ng iba. Pero kung babasahin natin ang aklat ng Roma chapter 2, verses 5, 6, and 11, sabi dito, datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. Verse 11, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Dito makikita natin na ang Diyos ay hukom. Isang matuwid na hukom at hindi siya nagtatangi ng tao. Upang maging patas ang paghuhukom, the measure must be consistent and complete. It must not be based on comparison because it does not establish justice that way. Hindi pwedeng nakabatay sa kung sino ang mas mabuti at sino ang mas masama. Kapag merong mataas na pamantayan at patas na paghuhukom, isang pagkakamali, perfection is lost. We are subject to judgment and that is the kind of judgment na meron ang Diyos according to deeds. Kapag based on deeds, ang sinusukat nito ay hindi lamang ang nagawa nating mali, pati yung bagay na mabuti that we failed to do. Also, it includes yung mga bagay na ginawa nating maganda, pero nahahaluan ng makasariling layunin. Ganyan yun katindi. When God's judgment is based on deeds, humanity inevitably fails. Yes, we failed. Wala tayong maipagmamalaki. Our good works cannot cover up for our mistakes. God is laying us a groundwork to prove na walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos by deeds alone. Dito pumapasok yung biyaya ng Diyos. Salvation is a completed work of Jesus Christ by grace through faith and not by good works. Alam ninyo, it is not our duty to judge other people. Pero minsan, ginagawa natin ito. We are trying to gauge other people and if they don't sit to our standard, iniisip agad natin, hindi sila ligtas. But what happening is naglalagay tayo ng bakod sa palibot natin sa halip na abutin sila ng may pag-ibig. Hindi kasi natin pwedeng i-determine ang kaligtasan ng ibang tao kasi yan ay personal. Kapag sinukat natin ang ibang tao by their deeds or transformation, it is like we have our own checklist. If someone's salvation is determined or confirmed by how much transformed they appeared. If that is the case, hanggang saan yung transformation bago natin masabi na sila ay ligtas? To what extent? Baka hindi natin namamalayan, we are moving from grace to grace plus good works. And that is dangerous. Delikado yan kapatid. Kung ano yung panukat na ginamit natin sa iba, doon din tayo susukatin. So, saan na dito papasok yung transformation? Dito yan. Good work is our response to God's grace. Akala natin, kailangan munang tumigil sa pagbibigay kasiyahan sa laman bago tayo makalakad ayon sa Espiritu. Pero hindi yon ganoon. Baliktad ang nagiging proseso natin. Ito yung tama. Kapag tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, doon unti-unting namamatay ang mga gawa ng laman.
Sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo, nababago ang ating paraan ng pamumuhay. Hindi dahil sa sariling pagsisikap na maging mabuti, kundi dahil si Kristo ang nabubuhay sa atin. Kaya ikinukumpara tayo ni Jesus sa isang puno. Tree is recognized by its fruit. Kung tayo ay nakaduktong kay Jesus, tiyak na magbubunga tayo. Ito ay natural, hindi pinilit, at lalong hindi peke. Pangalawa, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Alam ninyo, napakadaling sabihin na naniniwala naman ako sa Diyos. We often hear that statement, and that is our defense mechanism. Pero ang totoo, napakahirap isabuhay. Faith is not proven by what we know and how much we know. Knowledge without obedience increases responsibility. Instead, it is by what we live, lalo na when life press us. Stop doubting the sacrifice that Jesus made in the cross. Baka sinusubukan pa nating kumbinsihin ang ating sarili na meron pa tayong kailangang idagdag para matiyak ang ating kaligtasan. Alam ninyo yung sitwasyon na kapag parang sumasablay tayo sa buhay, nagsisimula tayong mag-alinlangan kung ligtas ba talaga tayo o hindi. Actually, even ligtas na tayo, eventually magkakamali pa din tayo. Magkakasala. That is the reality of our life. Kasi meron pa tayong laman eh. Pero alam ninyo yung kaibahan, hindi na tayo nag-e-enjoy sa kasalanan. Alam natin na nasasaktan natin ang banal na spiritu at hindi yun masaya. There is the mark of the Holy Spirit na gumagabay sa atin, tumutulong upang gawin ang kalugod-lugod sa Diyos at layuan ang masama. God is not simply telling us na gawin natin ito, iwasan natin ito. Sa halip, He is making us perfect in every good work to do His will. Grace of God has appeared that offers salvation to all people, na ang kaligtasan ay makakamit natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus bilang isang kaloob na walang bayad. Ito lamang at wala ng ibang paraan. Ito yung biyaya ng Diyos sa atin. We are saved by grace through faith and not by works. Pero wag nating kakalimutan, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ibinigay ng Ama kay Jesus ang kapamahalaang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Tandaan natin, si Jesus ay patas at matuwid sa kanyang paghatol. When we come to the judgment seat of Christ, we have confidence that we failed and yet He saved us. We are living in His grace and clothed us with His righteousness. Shalom.